Matatag K-10 Curriculum, GMRC 4, Quarter 1, First Periodic Test Reviewer. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kakayahang mag-isip at magmahal sa ating mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa? Tamang sagot. Upang mapabuti ang ating mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kalawa, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa? Tamang sagot, pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Tatlo, bakit mahalaga ang kakayahang mag-isip? Tamang sagot, upang makagawa ng mga tamang desisyon. 4. Ano ang natatanging kakayahan ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang? Tamang sagot, kakayahang mag-isip at magmahal. 5. Ano ang kahalagahan ng pagiging matapat sa pamilya? Tamang sagot, upang mapanatili ang tiwala at respeto. 6. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng masaya at matatag na samahan sa pamilya? Tamang sagot, lumalakas ang ugnayan at pagkakaisa. 7. Ano ang dapat gawin kung may hindi pagkakaintindihan sa pamilya? Hanapin ang paraan para magkaroon ng pagkakaunawaan. 8. Bakit mahalaga ang pagtanggap sa bawat isa sa pamilya kahit may kahinaan? Tamang sagot, upang mapabuti ang relasyon sa pamilya. 9. Ano ang pangunahing layunin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya? Tamang sagot, magpatibay ng relasyon at samahan. 10. Paano mo may pagmamalaki ang iyong sariling tungkulin? Gumawa ng mga mabubuting aksyon na may kinalaman sa pagtulong, paggalang, pagbibigay respeto, at iba pang ugali na katanggap-tanggap sa kapwa. 11. Ano ang maaaring epekto ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata sa isang komunidad? Pag-unlad ng masusing pakikisama at pagrespeto sa isa't isa. 12. Paano may pagmamalaki ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? Tamang sagot, pag-unawa sa mga pangangailangan at damdamin ng ibang bata at pagtutulungan ang kanilang mga karapatan. 13. Bakit mahalaga ang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? Ito ang nabibigay daan sa mapayapang pakikisama at respeto sa isa't isa. 14. Ano ang ibig sabihin ng pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? Pagkilala at pagsusulong ng karapatan ng kapwa-bata ng may respeto. 15. Ano ang papel ng pagiging magalang sa pagbuo ng isang mapayapang komunidad? Upang magpakita ng respeto at pagkakaisa sa lahat. 16. Ano ang maaaring epekto ng hindi pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? Tamang sagot, pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at alitan.
17. Paano mo maipapakita ang pagtupad sa sariling tungkulin? Paggawa ng mga gawain ng maayos at may dedikasyon. 18. Ano ang isang halimbawa ng paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? Pagbibigay ng pagkakataon na magpahayag ng opinyon. 19. Ano ang pangunahing layunin ng paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? Tamang sagot, upang magtaguyod ng kaayusan at kapayapaan. 20. Anong tawag sa banal na aklat ng mga Muslim? Tamang sagot, Quran. 21. Ano ang mahalagang aral ng Kristyanismo? Pagmamahal sa Diyos at kapwa. 22. Alin sa mga sumusunod ang isang paraan ng pagpapakita ng pagpapalaga sa pananampalataya? Pagsunod sa mga utos ng Diyos. 23. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Tamang sagot, pagtitiwala sa Diyos. 24. Ano ang pangunahing layunin ng pag-aaral ng sariling pananampalataya? Tamang sagot, upang mapalalim ang relasyon sa Diyos at mabuti ang kilos. 25. Bakit mahalaga ang maging mapanagutan sa pangalaga ng kalikasan? Tamang sagot, upang matiyak ang masaganang buhay sa hinaharap. 26. Ano ang maaaring epekto ng pagkakaroon ng maraming puno at halaman sa kapaligiran? Malinis na hangin at magandang tanawin. 27. Alin sa mga sumusunod ang isang paraan ng pagpapakita ng pagiging mapanagutan sa pangalaga ng kalikasan? Tamang sagot, pagtatanim ng puno at halaman. 28. Ano ang dapat gawin kapag nakita ang mga puno at halaman na nasira ng bagyo? Linisin at ayusin ang mga halaman na maaari pang mabuhay. 29. Ano ang pangunahing layunin ng pangangalaga sa mga puno at halaman? Upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. 30. Bakit mahalaga ang maging mapanagutan sa pangalaga ng kalikasan? Upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan. 31. Ano ang maaaring epekto ng pagkakaroon ng maraming puno at halaman sa kapaligiran? Malinis na hangin at magandang tanawin. 32. Alin sa mga sumusunod ang isang paraan ng pagpapakita ng pagiging mapanagutan sa pangalaga ng kalikasan? Pagtatanim ng puno at halaman. 33. Ano ang dapat gawin kapag nakita ang mga halaman na nalanta? Tamang sagot, alagaan, diligan, at tanggalin ang mga damo.
34. Ano ang pangunahing layunin ng pagpaparami ng mga puno at halaman? Tamang sagot, upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. 35. Bakit mahalaga ang pagsasabuhay ng mabuting kaugaliang Pilipino? Upang mapanatili ang magandang kultura at tradisyon. 36. Ano ang ipinapahiwatig ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa pamilya at sa kulturang Pilipino? Pagtulong at suporta sa bawat isa. 37. Paano ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bayan? Tamang sagot, pag-aambag sa komunidad at pagsunod sa mga patakaran. 38. Alin sa mga sumusunod ang isang halimbawa ng mabuting kaugaliang Pilipino? Pagiging masayahin at magiliw sa kapwa. 39. Ano ang kahulugan ng sariling kamalayan sa konteksto ng mabuting kaugaliang Pilipino? Tamang sagot, pagkilala sa sariling damdamin at opinyon. 40. Bakit mahalaga ang pagtulong sa kapwa? Tamang sagot, upang mapanatili ang pagkakaisa at pagtutulungan sa komunidad.